Narito ang pinakabagong update tungkol kay Austin Reeves matapos siyang umalis sa laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Los Angeles Clippers. Maraming fans ang nagtaka kung bakit hindi na siya bumalik sa court matapos lamang maglaro ng 9 na minuto. Ayon sa mga ulat, nakaramdam si Reeves ng calf tightness, kaya agad siyang bumalik sa locker room upang ipasuri ang kanyang kondisyon. Sa gitna ng laban, ramdam ng Lakers ang pagkawala ni Reeves lalo na sa opensa kung saan nagkulang sila sa ball movement at perimeter shooting. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang mapanatili ang kanilang depensa at makuha ang panalo laban sa Clippers. Matapos ang laban, nagbigay ng update si Coach JJ Redick at sinabing hindi naman seryoso ang injury ni Reeves. Anya, precautionary measure lang ang naging desisyon ng coaching staff na hindi na siya pabalikin sa laro upang maiwasan ang posibleng lumalang injury. Alam naman natin na ang calf tightness ay isang sensitibong issue para sa mga basketball players. Isang maling kilos lang ay maaaring magdulot ng mas malubhang pinsala, kaya tama lang ang naging hakbang ng Lakers na bigyan ng sapat na pahinga si Reeves. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag kung makakalaro na siya sa susunod na laban, ngunit mukhang hindi ito malaking injury at posibleng makabalik na siya agad. Sa kabuuan, magandang balita ito para sa Lakers at sa kanilang mga fans. Bagamat hindi natapos ni Reeves ang laro, mukhang minor lang ang kanyang calf soreness. Ngayon, ang tanong na lang ay kung makakalaro na ba siya sa susunod nilang laban or mas pipiliin ng team na bigyan pa siya ng dagdag na pahinga upang makasigurong nasa 100% na kondisyon siya. Samantala, kanina nga sa naging laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Los Angeles Clippers ay nagpakitang gilas ang kanilang dynamic duo na sina LeBron James at Luka Doncic. Hindi nagpahuli ang dalawa at nagtala ng pinagsamang 59 points na naging malaking bahagi ng kanilang tagumpay. Gayunpaman, hindi lamang sila ang nagdala ng panalo kundi pati na rin ang kanilang mga role players na nag-ambag ng mahalagang kontribusyon sa laban. Isa sa mga tumulong sa Lakers ay si Dorian Finney-Smith. Sa loob ng 31 minutes na playing time, nagtala siya ng 7 points, 5 rebounds, 3 assists at 1 steal habang pumukol ng 3 of 6 sa field goal at 1 of 3 sa 3-point line. Grabe nga ang naitulong niya sa depensa ng Lakers lalo na sa fourth quarter ng laro. Isa pang mahalagang piraso sa depensa ng Lakers ay si Jared Vanderbilt. Kahit limitado ang kanyang playing time sa 15 minutes, nagpakita siya ng matibay na depensa laban sa mga star players ng Clippers gaya ni na James Harden at Kawhi Leonard. Nagtala siya ng 3 points, 5 rebounds at 1 steal kung saan ang kanyang plus-minus ay umabot sa plus 20. Ang kanyang kakayahang pigilan ang opensa ng kalaban ay isang malaking tulong sa Lakers at inaasahan na tataas pa ang kanyang playing time sa mga susunod na laban. Hindi rin matatawaran ang naging contribution ni Jordan Goodwin na naglaro ng 21 minutes at nagtala ng 6 points, 5 rebounds, 2 assists at 3 steals. Kahit hindi niya na ipasok ang mga tira sa 3-pointer, ang kanyang presensya sa depensa at hustle plays ay nagbigay ng malaking impact sa laro. Dahilan kung bakit umabot sa plus 14 ang kanyang plus-minus. Matapos ang laban, sinabi ni Coach JJ Redick na patuloy siyang magiging bahagi ng regular rotation ng team. Hindi rin pahuhuli si Trey Jemison dahil nasa loob ng 22 minutes ng paglalaro ay nagbigay siya ng energy sa bench ng Lakers. Nagtala siya ng 5 points at 6 rebounds habang pumukol ng 2 of 3 sa field goal. Ang kanyang pagiging aktibo sa depensa at hustle plays ay nagbigay ng spark sa second unit ng Lakers na nagresulta sa kanyang plus 19 plus-minus rating. Ang tandem nila ni Goodwin ay patunay na may lalim ang bench ng Lakers at kayang makipagsabayan sa matitinding laban. Si Dalton Knecht din ay nagpakitang gilas sa kanyang laro na gumawa ng 8 points, 1 rebound, 1 assist at 1 steal sa loob ng 18 minutes. Tumira siya ng 3 of 6 mula sa field at 2 of 3 mula sa 3 na may plus 2 sa plus-minus rating. Isa ito sa kanyang pinakamahusay na laro sa matagal na panahon. Nagpakitan din siya ng kumpiyansa sa opensa at sipag sa depensa. Sa panahong kulang sa pangunahing manlalaro ang Lakers, naging mahalaga ang kanyang kontribusyon. Ngayon, ang hamon para kay Knecht ay maging consistent upang patuloy na makatulong sa koponan.